Magandang umaga po sa inyong lahat. Una, ang linggong ito ay pinagdiriwang natin yung Laetaris Sunday o yung Rejoicing Sunday. Para siyang isang part na sabi sa mga liturgies na sa paglalakbay daw natin sa Kwaresima, andon yung tension. In the sense, tension not in a negative sense, pero yung tension na yung preparation natin para sa Easter Sunday. So, intense yung first 3 Sundays. So, parang ang gospel ngayong Sunday, yung parang rejoicing o magsaya. So, parang pinutol muna yung tense, then balik na ulit next Sunday. Bakit ba rejoicing? Sa gospel natin, di ba, yung sabi ng Ama na magsaya at magalak dahil umuwi yung anak. Ang laki ng kasalanan ng anak. Biruin nyo, di ba, pag may mga ari-arian, kapag buhay pa yung mga magulang, dapat nandun pa rin yung respeto, aantayin yung magulang kung ano yung gagawin nila. Pero yung bunsong anak, ano yung ginawa niya? Hiningi na niya yung parte niya. Ibig sabihin lang nun, para sa kanya, wala na yung ama niya o patay na yung ama niya. Di ba ang sakit ng isang magulang o ng isang ama ang ganong sitwasyon? Pero dahil nga napakabuti ng ama, yun, binigay niya. Kahit na alam niyang hindi dapat gawin. At isa itong walang respeto yung ganong pangyayari. Binigay niya, hinayaan niya dahil sa pagmamahal. So yun na nga, binenta yung parte niya at nilustay sa lahat. Kahit paanong ginawa niya, hindi naman nakasulat kung isa lang sa masasamang babae. So ibig sabihin nun talagang napariwara yung bunsong anak. At isa sa pinakamagandang nangyari, yung may nagkaroon ng krisis o yung famine. Doon niya napagtanto yung tunay or yung halaga ng lahat ng bagay. And then, ito yung pinakamaganda, pagbabalik loob. Yung na-recognize niya yung kamalian niya. Sabi pa niya, nandito daw siya sa isang lugar na kahit anong pagkain, kahit pagkain man lang ng baboy, wala pa rin magbigay sa kanya. Naalala niya yung mga alila na nagtatrabaho sa kanila, may saktong pagkain, minsan sobra pa. Sinasabi niya, ang ganda ng dasal nito. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Yun yung sinasabi niya sa sarili niya bago bumalik o bago umuwi. Tapos sinabi pa niya, hindi ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ituring niyo akong isa sa mga alila. So kahit pa naramdaman niya yung pagkakamali niya, parang para sa kanya, na feel niya na hindi na siya karapat-dapat maging anak. Mas gusto pa niyang maging alila, importante lang na matustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan niya. Yun yung expectation niya. Nung pag-uwi niya, ano yung nangyari? Hindi pa nga siya natapos magsalita. Sinabi na hindi pinakinggan ng ama. Kasi yung importante sa ama, yung pag-uwi niya. Wala nang iba. Kahit ano pa yung sinabi ng anak, wala na sa ama yun. Sinakita niya na umuwi, bumalik ng buhay yung anak niya. Kaya binalik ng ama ang kanyang dignidad. Kasi nga yung simbolo ng singsing, simbolo ng pagtitiwala. At yung sandal o yung panyapak, simbolo ng freedom. Ibig sabihin, kung meron kang ganon,
hindi ka alila. Dahil sa panahong iyon, ang mga alila, wala silang tsinelas o sandal man lang. Nakapaa silang lahat. Yun ang distinguish ng paano ma-distinguish yung mga free person at yung mga servants or mga slaves. Binalik ng ama ang dignidad ng anak kahit pa kung hindi na niya pinansin o inisip kung ano yung nangyari nung una. At ito nga, nagkaroon ng celebration. Ang panganay umuwi. Anong nangyari? Nagtanong kung bakit, ano bang meron at may celebration. Ang sinabi, umuwi daw yung anak, yung bunso, yung kapatid niya. Ayaw niyang pumasok dahil nandun yung galit niya. Nandun din yung pakiramdam niya na para din siyang alipin. Kaya nga nung pinuntahan siya ng ama at sinabi lahat na kailangang magsaya, ano yung sinabi niya? Kahit pa daw pinaglingkuran niya ng buong puso or ng buong taon or ilang years na nagserbisyo yung anak, hindi man lang binigyan ng kahit ano para mag-celebrate sa mga kaibigan. Anong sabi ng ama? Lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ibig sabihin nun, hindi na-recognize ng panganay na siya rin ay isang anak. Nafe-feel niya na siya ay alipin ng ama. Dahil siya mismo, close yung puso niya sa nangyari or yung sa pakiramdam niya. Sinabi pa nga niya, yung anak mo na nilustay lahat ng ari-arian, hindi man lang niya sinabi na yung kapatid ko. So, ibig sabihin, hindi rin niya inangkin na kapatid niya yung gumawa ng lahat. So, wala rin sa puso niya ang pagpapatawad. Pero yung sinabi ng ama, kailangan nating magalak dahil buhay pa yung kapatid mo. Yun ang importante sa ama. Pero yung sa anak na panganay, hindi yun importante. Hindi rin sinabi sa kwento na pumasok yung panganay na anak at nag-join sa celebration. Kaya, mga kapatid, paano natin or siguro maihantulad natin yung sarili natin sa kanilang tatlo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, sa ating pamilya. Halimbawa, paano ba tayo umasta pag may mga ganong sitwasyon? Tulad ba tayo ng bunso, ng panganay, o ng ama? Kailangan nating pumili. Pero, invitation or ang reminder ng gospel, dapat magkaroon tayo ng katangian ng isang ama. Welcoming at higit sa lahat, buo yung pagmamahal. Lastly, last week, may confession I've heard confession sa mga bata, high school, grade 10 and then grade 6. At halos, ng mga batang yon, halos isa lang yung mga sinishare nila o yung sa confession nila. After nilang mag-confess, halos sinasabi nila, Father, napipressure po kami sa bahay, sa mga magulang. Dahil yung mga magulang o yung parents ko po, gusto niya dapat na maging honor student ako. Napipressure po yung mga bata. Kaya mga parents, huwag niyo pong i-pressure ang inyong mga anak. May nangumpisal pa nga, umiiyak. Sabi niya, Father, yung mga magulang ko, napakalayo sa akin. Halos hindi ako pinapansin. Andun nga kami sa bahay. Pero yung mama ko, pag dating galing trabaho, cellphone. Cellphone na agad. Si Papa, parang walang pakialam. Kahit pa nandun lang ako sa kwarto, hindi man lang ako kinukumusta. Lumalapit ako minsan, niyayakap ko sila.
pero parang tinataboy ako. Anak ba nila ako, Father? Ang bigat. Ang bigat sa pakiramdam na hindi ko rin masabi kung anong kailangan nilang gawin. Kaya nga, ngayon din, ngayong mga time, ang daming mga kaso ng suicide. Mga bata, dahil napipressure po sila na gusto ng mga magulang na magkaroon ng honor yung mga anak nila. Meron pang isa, yung sa grade 6. Sabi niya, Father, siguro kung magka-honor ako, baka papansinin ako ng mga magulang ko. Ang bigat nun. Muntik, naiyak din ako nung narinig. Kasi nga, iyak siya ng iyak. Gusto daw niyang maramdaman yung pagmamahal ng mga magulang. Tinanong ko pa kung asan ba yung mga magulang niya. Andun lang daw sa bahay or nasa trabaho. Okay daw naman yung pamumuhay nila. Lahat ng mga material na bagay na ibigay naman. But then, kulang. Kasi yung mga bata, sabi nila, no need na daw yung mga material. Mas okay sa kanila yung attention ng mga magulang. Attention, pagmamahal. Kaya mga parents, please, baka may konting alitan kayo sa inyong mga anak or may mga napapansin kayo. Today is the time to reach them out. Baka mahuli pa ang lahat. Reflect and do not pressure them. Show them love and attention. Yun lang yung kailangan nila. Imagine grade 6 or grade 10. Ganon na yung nararamdaman nila. Ganon nakalalim sa puso nila yung hinagpit o pagnanais na sana maramdaman nila yung pagmamahal at pag-aaruga ng mga magulang. Kaya nga, nasabi ko nung araw na yon, lalo na nung Wednesday, gusto ko itong i-share sa linggo pagdating ng homily. Hindi ko pa nabasa yung gospel ng Sunday. Saktong ang parable na to, yung gospel ngayon, ay saktong-sakto. Dahil may ama at 2 anak. Baka nga nandun yung karakter ng mga anak ninyo sa mga anak ngayon sa Ebanghelyo. Ang attitude ng isang ama, yun yung dapat magkaroon ang bawat magulang. Kayo dapat ang unang magsuyo sa inyong mga anak at iparamdam sa kanila yung pagmamahal bago mahuli ang lahat. Sana nga po.